radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Pangga Bingo Plus Panalo! And we're so back, ang mga bakla, para mamigay ng papremyo, of course. Si Tita Cora pa rin po ang kasama ko. Huwag po kayong malito. Yan. Diba? Ang taray, napaka-formal. Para ka naman may kasong lilitisin ngayong araw, Day. Ay, naku, magpabunot ka na tayo mo napapansin. Eto na nakakaloka to the highest level. Talagang naman. Alamin na natin ang lucky card for the day para nang sa gayon ay malaman nyo kung anong lucky card ang makukuha ng programang Baklitas. O, diba? Isushoot na natin sa ating Pinoy Drop Ball para may chance kang makuha ang 500 pesos na premyo. Ay! Huminto. Huminto po ang bola mula sa ating Pinoy Drop Ball sa King of Hearts. Yan po ang lucky card ng Baklitas na kailangan nyo lang tandaan dahil mamayang gabi magbibigay ng hoodie at si Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. At kung sakaling paikutin niya ang roleta, mare, diba? At matapat sa programa Baklitas, kailangan nilang masabi ang King of Hearts para makuha nyo ang 500 pesos na premyo on air. Plus, kung saswertihin ka na mabunot at mapili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganun lang kadali, di ba? Tatandaan, makikinig, tititigan, ganyan. Diba? Kaya naman, mga pangga, ayan, inanyahan pa rin namin kayong lahat na kung wala ka pa, alam mo yun, Bingo Plus app sa inyong mga cellphone dahil baka kayo na ang susunod na milyonaryo. Kayo ang makasungkit ng susunod na 935 million pesos na premyo. Wow! Ang laki yan, Diba? Talagang hindi ko kaya. Ang daming lalaki niyan. At saka, Mari, hindi pa ganun katagal. Oo. Mula nung nagbigay sila ng malaki 100 din. plus, diba? Tapos bigyan ng 935. Actually, ito ang pinakamalaki sa kasaysayan ng online gaming na ipinamigay na papremyo. At galing yan, syempre, sa Bingo Plus. Almost a billion, no? Diba? Grabe. Parang 65 million na lang ang kulang para mag 1 bida. Ang taray! Hindi ka na nahintay. Diba? Pero hindi ngayon kasi nag-accumulate parang 200 million na ulit. See? Yung sa Lucky Spin na yan. Ganyan karami ang naglalaro. Diba? At syempre, hindi. May mga napupunta ang proceeds naman yan. Then sa Bingo Plus Foundation na ang dami din mang natutulungan. Diba? But anyways, mga panggayang po muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo. At hindi yan sa atin ang Bingo Plus sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Cheers, Miss Nabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yun! Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto pa rin ang Baklita sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Diba? Kay Jonah Botoon, Yoli Ruiz. Hello po, Russell Vargas. Ayan. Diba? Good morning. Diba? Ng bonggang-bongga. Isang magandang umaga, Charles, sa mga nanonood sa atin sa ibang-iba yung dagat. Diba? Hello sa po iba sa yung inyo. dagat. Diba? Kung ibang-iba yung dagat, sa ibang mundo yon. Sa mga nasa Mars. Diba? Doon na kayang paabutin ng Dito Telecom. Grabe. Ay, nakakaloka. Ay, Maria, public service announcement lamang Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng maliit na pagsabog. Ayan, ng Bulkang Taal. Kaya pinag-iingat ang publiko, especially yung mga nakatira malapit diyan sa Bulkang Taal. Kasi Mare, totoo ba? Kailan nangyari? Oo, kanina umaga yung naglabas nga ang PHIVOLCS ng warning sa na lang nag-uulan. Kaya nga. Kasi yung ash nun, diba? Kahit paano, hindi masyadong kakala. Yun nga, medyo mas nakakatakot yun. Kasi kapag yung ash napunta sa windshield ng sasakyan, hindi mo yung pwedeng i-wipe. Kasi magagasgas yun dahil may tawag buhangin, dyan. Ganon? Hindi siya basta buhangin. Volcanic ash, ganon? Oo, volcanic ash, pero meron sulfur? meron siyang dami ko nang sinabi. Oo.
Basta maliliit yan na hindi mo Oo. pwedeng malanghap din kasi Oo. nagkakaroon ng gas-gas sa ating lungs. Yun. So, mag-face mask pa din. Oo. Diba? Mag-iingat po tayo. At Yes. syempre, mag-face mask din dahil syempre, laganap ngayon dahil syempre papalit-palit na panahon na ang daming may sipon at ubo. Diba? Nakakatakot lang kasi syempre itong NBI at Oo. itong DOJ ata, Oo. syempre gusto daw nilang humingi ng tulong sa Japanese government Na upang sisirin, Ang alin? suyurin yung Taal Lake para malaman kung nandun daw yung mga yung mga missing sabongeros. Paano kung puputok yung Taal? Makikita pa ba? Diyos ko naman na. Diba? Na nakakaloka. Nako, anyway. But anyways, mas mainit-init ang chika mo today dahil Correct, patatapos Mare. sa over the weekend na daming taong nag-react. Oo. Last Saturday nga, Mare, ay ginanap na nga ang Pinoy Big Brother Big night. Celebrity Collab Big Night. Correct. Kung saan nasaksihan natin, Mare, Oo. yung ilang mga kaganapan dyan. Oo. Nakita nga natin nag-perform ang mga housemates. Kabilang na dyan si Clarice de Guzman, Oo. kasama ang The Clash contestants, Oo. at pati na ang mga tawag ng tanghalan, Resbackers, Correct, Grand hindi Resbackers. ba? Marang ikinaloloka ko dyan nung tinawag na Oo. yung mga Windret. Oo. Pero alam mo, ang sabi nila, ang dami daw flaws nung mismong program. Alam mo yung program itself, unang-una, Mare, may chika din ako dyan. Marami nagtataka na bakit sa New Frontier lang ang venue? Di ba dati Araneta, Inares? Tapos nakakuha ko ng information na meron palang isa nag-sponsor dyan. Ang laki ng sponsorship, Major. Diba? Kilala ko na yung hindi. major sponsor Hindi niyan, ko- di ba Bingo Plus? Marami pang iba. Talaga? Oo. Basta meron isa sa mga na tipong talaga medyo nagtaka lang din na talaga New Frontier. Ano ba to? Nagtaka yung major sponsors nila? Oo, kasi parang syempre talaga ba ito lang yung venue natin for this sponsorship na tipong ganyan. Ang daming puna ng mga netizens sa hosting, 'di ba? Okay na given na yung pagpiyok ni Bianca Gonzales ilang beses. Pero yung nagsasalita pa si River, nagmamadali si Kim Chu. Diba? Yun ang nakakaloka dun. Alam mo yun yung inabot ko na dun, Mare. Yung tipong, actually, yung ibang performance, hindi. Alam mo kung bakit? Alam mo kung ano ginagawa ko? For the first time, napanood ko na sa Netflix ang Breadwinner. At talaga nga naman, tinapos ko muna kasi, sabi ko, ay, mamiya pa yun kasi ang dami pa namang kuda niya. Correct. Tapos nung tinawag-tawag na yung isa, inabutan ko na yung kay River. Diba? Doon ko din nasaksihan na parang tipong, nagsasalita pa eh. Yan ang sinasabi nila kapag hindi naman tayo bihasa sa hosting, pero nasa radyo kasi tayo na kapag nagsasalita pa, ang guest, especially guest yun, Mare. Correct. Pagsalitain mo, wag ka muna magsalita, matuto kang makinig. Hindi lang basta guest, Mare. Diba? Fourth runner-up sila. Diba? Kumbaga winners tong mga itong kausap. Correct. Diba na nakakaloka? Tapos doon din napansin ng mga netizen, Mare. Tinalo yata ni Kim Cho yung mga co-host niya. 4 na beses nagpalit ng gown. Diba? Ano, Tim? Maganda naman si Kim Chu at saka fairness, nakita I love natin. Diba? In fairness, magaling mag-host. Pero yun lang, ang payo lang ng mga netizen, matuto kang makinig next time kapag nag-host. Total, hasa ka naman na sa It's Showtime. Correct. Tsaka yung pag nagsasalita yung ini-interview. Matuto kang makinig. Makinig, sumuporta sa sa chika. Pero eto na nga, ang nakakaloka talaga. Nagimba lang lahat, maski ako. Unang tinawag, Mare, sino? Sila River and AZ. Nagimbal ka ba nung Mare, nung tinawag sila? Actually, yes. Kasi ang ina-expect ko talaga na maglalaban for the duo. Sa fourth muna tayo, sa fourth. Hindi, Sa fourth, nung tinawag sila sa fourth runner-up, hindi ko ina-expect na sila yung fourth runner-up. Yes. Diba? Ang ina-expect ko na tatawagin dyan, it's either Breka or si Will tsaka si Rawi. Yun. Yung Rawi. Yun yung nasa isip ko na dapat. Kasi ang alam ko kasi, di ba, ang bumakbak dati talaga ng husto sa botohan. Alam naman natin na ang pamilya ni River hindi rin naman basta-basta. Na, alam mo yon, sige, vote kung vote. Tsaka nakita kasi natin sa social media, Mare. Yes. Iba yung yung biography niya. Yung background ng pagkatao ni River Joseph. Hindi, tsaka kahit saan ka tumingin, may upload tungkol kay River. Yes. Diba?
sinubukan kong gumawa ng fake account tapos Oo. tinignan ko kung nagte-trending ba talaga si River kasi baka mamaya sa ano ko lang yun sa FYP, algorithm oo, ko lang yun oo. dahil lagi kong hinahanap si River. Oo. Pero hindi eh. Talagang lumalabas. Lumalabas talaga siya. Pero eto na yung kasunod. Si eto Ismir, talaga. doon ka naloka. Naloka ka. Talaga, Day. Kasi nanonood na ako nun eh. Oo. Nung in-announce na eh. Kasi nung fourth runner-up, yun na nasubaybayan ko na. Nung tinawag yung Chares, parang, teka sandali. Napasabi ka rin ba na, anong nangyari, PBB? Oo, diba? Na parang, ha? Totoo ba? Lalo pat, diba, nung may mga naglabasan pa after ng big night sa social media, na hindi ko alam kung totoo yung ranking pala ng botohan, ang nakakuha talaga ng 30+% is ang Chares. Diba? Bakit inanunsyo ito na third runner-up na parang, although, syempre, alam naman natin si Isner, very ano yan talaga. Kumbaga, very sports yan, diba? Yes. Alam mo yun, wala ka man lang nakitang bakas sa kanila. Pero, diba, yung Rawi nagulat, ang Breka nagulat. Ha? Talaga ba? Kasi in-expect nila eh. Diba? Na, eto yan eh, Charis yan for sure. Diba? Oo. Yung dalawang huli, Mare, kinaloka talaga natin. Oo. Yung sumunod dun sa, si Will at saka si Ang Rawi. okay lang yon. Oo. Okay lang kami doon. Yung last na, Mare, yung big winner, dun naloka lalo ang taong bayan, which is yun yung pag-uusapan natin. Kasi ang daming lumalabas na espekulasyon ngayon, Mare, na pinagtulong-tulungan nga ng mga kaibigan nitong si Mika Salamanca. Mika Salamanca. Actually, alam nyo, sa totoo lang, sa dalawang nanalo kay, ano ba pangalan nito? Yung kasama ni Mika. Si Brent Manalo. Si Brent Manalo. Mas putok na putok ang pangalan ni Mika Salamanca ngayon. Kasi, Correct. yung pagkapanalo niya sa PBB, Mare, parang ito yung paraan upang nang sa ganon, makabawi siya sa loob ng ilang taon na dami-daming nang baba sa kanya. Correct. Para sa kaalaman ng ating mga netizen, nung 2020 nga, during the pandemic, nung nagkaroon ng ng ECQ, parang ganon, quarantine sa Hawaii, and nasangkot nga itong si Mika Salamanca sa isang iskandalo kung saan nangyari nga. Oo. So parang ang chika, Mare, parang nakulong nga ito Yun sa yung Hawaii. Yan yung kung bakit nagkaroon sila ng issue ni Finest China. Ni Finest China. Oo, na taga Hawaii. Oo. Ngayon, Mare, ang nakakaloka lang dito, Mare, kasi parang ito yung redemption era ni, ni Mika Salamanca. Kaya naman, yung mga netizen, nung sinabi nila, hindi deserve ni Mika manalo, pero nung nalaman nila yung issue niya, na, okay. So, ang tagal pala na itong mga lahat ng mga netizen, kinakancel siya. And this time, ito yung pagkakataon niya upang nang sa ganun, makabawi-bawi naman. Correct. Kasi Mare, ang hirap nun na kinancel siya ng napakaraming tao. Correct, diba? Ang daming mga tao na pinagbubunyi ang pagbagsak niya. Diba? Dahil nga nagpasaway talaga siya. Correct. Alam mo, aminin naman natin, Mare, kapag nakagawa ka ng kalokohan, lalo na sa ibang bansa, ang tingin sa'yo ng mga kapwa Pilipino mo ay nakakahiya ka. Correct, diba? Diba? Parang kahit isang beses ka lang nagkamali. Oo. Diba? Kahit may gawin kang ng tama, mali pa rin sa paningin ng iba yan. Oo. Pero yun na nga, as in, mabalik naman din tayo doon sa nangyari kung bakit sinuporta ka. Alam mo, Marin, ang big time. Kasi 'di ba, sa kung alam mo 'yun, kung titignan daw maigi kasi, maraming sumuporta naman daw talaga kay Islinger. 'Di ba? Kaya nga naman nahatak si Charlie. Kaya lang, ang nangyari kasi sa lahat ng sumuporta pala kay Islinger, puro more on reposting on Facebook. Ay. Walang masyadong, ibumoto tayo. Iboto natin. So, hindi mapera. In short, parang ganon. Ang nangyari naman kasi kay Mika. Kaya pala, Mare, ang chika nila, ang kumita daw sa PBB ay si Kuya at saka si Maya. Ay, hindi. Oo. Ang GMA at ang ABS. Talaga ba? Happy talaga sila, diba? Hindi si Maya at saka si Talagang happy sila doon. Beside from the vote, may sponsorship. Diba? Tapos 2 million yung pinamigay. Oo. Hati pa. Ito nga gusto kong tanungin. Ikaw ba may alam ka na ito bang 2 million na ito talaga ay galing kay Bingo Plus? Actually, galing hindi ko lang alam kung galing sa Bingo Plus. Kasi accumulated yung sponsorship Isa meron doon si Bingo Plus, kaya nga diba may segment. Of course, meron din dyan I think si Alaska, meron din. Kasi diba, gumawa-gawa nga sila ng segment ng parang yung Graham. Pero hindi naman siguro 1 million. Ay, hindi.
Kasi both, Mari, binigay, in-award ng Bingo Plus eh. Ay, meron ako kilala, mas malaki pa. Talaga? Parang, 6, hindi. 8 digits. 8 digits ang binigay? Doon. Hindi 6 digits. Hindi Kasi, sa PBB ito. Hindi. Sponsorship, 8 digits. Sa Miss Universe Philippines. Pero yun, 8 digits. Ang laki. Diba, 8 digits. Hindi ko na i-squill yun kasi, alam mo yun, malalaman na doon galing sa kanila. Pero kahit naman malaman naman nila, diba, mako-confirm din naman kasi totoo naman din. Pero yun na nga, Mare. Kasi, pagdating kay Mika Salamanca is, unang-una, Zainab Harake, diba, gumastos. Si Doggy, lantaran na sinabing ginastusan. Diba? Na supportan niya kay Mika. Sino pa? Na magkawas. Oo, si Benedict Cunha. Diba pinakikita nga niya kung magkano pala yung per Parang 299 pesos may ganun per vote. Grabe. Diba? Mara may kinukuha, may kinikita ang ABS kada vote. May porsyento yan for talaga, sure, diba? Kasi kung parang gumagamit sila ng app, may percentage dyan. Pero syempre, mas malaki pa din sa kanila. Kaya lang, hindi mo rin naman masasabi na sa kanila mapupunta kasi kahati nila dyan GMA. Kung it's a win-win situation. Correct. Diba? Yun lang medyo ang kinaanuhan ng mga tao lang na talaga po ba, sa dami ng sponsors, New Front, hindi ko naman sinasabi na New Frontier lang. New Frontier lang. Pero iba pa rin kasi. Kasi big night diba? Pwede naman sana ginawa yan sa Resorts World. Smart Araneta. Yes. Kaya lang during that time yata hindi pwede kasi may PBA. Diba? Na nakakaloka. Or pwede naman siguro tayong kung saang venue na pwede. Philippine Arena. MOA Arena, diba? Yung mga ganyang aspeto. Kasi diba, everybody deserves to see it na mas mga sumuporta talaga sa kanila. Kaya lang parang ito, naliitan lang sila sa venue na, talaga ito lang tayo. So minadali na lang natin. Correct. Pero ito nga, Mare, balik tayo dun sa mga nanalo dito kay Mika. Okay, deserve naman ni Mika. Yes. Wala natin magagawa na award na. Tsaka diba si nabigyan ng 2 Brent milyon? Manalo. Oo. Kay Brent Manalo naman, Mari, ngayon, nai-issue nga. Kasi diba, itong si Brent Manalo, isa sa mga factor kung bakit naman talaga siya sumikat, dahil nakakasama ito ni Isnir dun sa mga ginagawa nitong content before. Correct, sa kanyang YouTube channel. Ngayon, diba nga si Isnir, dahil pangatlo nga lang si Isnir, diba? Yung ano ba pangalan ng nila? Chares, diba? Pangatlo nga lang sila. Ngayon, may mga ugong-ugong na itong si Brent kaya, ngayon nag-big winner na siya at nagkaroon ng pangalan, idadump na niya bigla itong si Isnir. May na-issue yan Diba, right after the big night, parang si Sean ang nandoon kay Isnir, tapos nowhere to be found na si Brent. Na parang nung gabi lang na yon, nagkalat yung picture ni Sean tsaka ni Isnir na kino-congratulate nga siya. Pero walang kumalat na na pictures or photos na kino-congratulate din ni Brent si Isnir. Hala. Parang walang ganun. Parang nakakasad naman yan. Kung totoo man yan, ha? Nakakasad. Kasi nga, Mari, di ba, alam mo kamakailan lamang din na nag-viral ang isang chika ni Meme Vice Ganda tungkol sa queerbaiting. Oo. Di ba? Sa isang blind item na binitawan niya na may isang aktor daw, di umano, na inaharot-harot siya sa It's Showtime. Correct. Tapos, nakahanap na siya ng greener pasture, which is nagkaroon siya ng parang love team. Oo. Parang kinalimutan na. Dinadaan-daanan na lang diba? siya. So, sana hindi naman mangyari ito kay Isnir. Kasi aminin naman natin sa mga fans naman nitong nitong si Brent Manalo, di ba? Pero in fairness naman kay Brent Manalo, brainy pala tong bata na to, di ba? Lasal graduate yan. At saka graduate siya, Mare, bilang cum laude. Yes! Ng Bachelor of Arts in Advertising Management. Diba? Pero yan nga lang, sana hindi niya makalimutan yung pinagsamahan nila ni Isnir. Sana, diba? Hindi na, diba? Actually, Mare, nakakahiya nang ipaalala pa, no? Pero sana hindi dito magtapos yung kanilang pagkakaibigan na correct. Sana hindi na lang basta-basta naman, 'di ba, i-trash na lang. Hindi naman siguro. Kaya lang syempre ngayon is
syempre may kanya-kanya naman sila. Actually, kahapon masaya naman sila nagkita-kita din sa All Out Sunday. And wag tayo magpapakasaya kung nag-big winner ang ating mga sinusuportahan. Kasi dito natin malalaman sa outside world kung sino talaga ang magkakaroon ng maraming project. Diba? Kasi hindi lahat ng big winner ay nag-focus sa showbiz. Tama. Hindi lahat ng nag-big winner ay panalo ang kanilang mga Katulad na lang din sa mga career. ibang mga game shows, 'di ba? Like Darren Espanto and Laika. Si Laika ang big winner nung The Voice Kids, 'di ba? Pero sino ngayon ang namamayagpag sa showbiz na si Darren Espanto, 'di ba? Yung mga ganon. So hindi ibig sabihin na fourth placer, third placer, walang puwang sa ano. Depende pa rin niya kung magsisipag sila pare-parehas. Oo. Tumika sa Lamangka and Brent Manalo. Congratulations! Palakpakan naman natin sila. Sobrang ramdam ko kay Nika talaga na nung tinawag sila Esther na nagulat din siya kasi they knew, 'di ba, na ang mas deserving, of course, beside from the fact na syempre, walang-wala naman talaga tong dalawang to, 'di ba? Si Charlie tsaka si Esnier talaga. 'Di ba, na parang para sa kanya ramdam ko yung pagiging totoo niya that night. Lalo nung tinawag pa sila as big winner na even her na nagulat. Hindi rin siya totoo ba? Kami? Bakit? Parang ganun pa yung reaction niya eh. Na parang ang tagal na nag-sink in sa kanya. They all deserved it, diba? Nagpakatotoo naman din sila. Hindi sila aabot sa dulo hanggang sa big night kung hindi rin sila nagpakatotoo sa kanilang mga sarili. Pero ang cute-cute talaga ni Will Ashley at saka ni diba? Ng Rawi. Ang cute-cute talaga nila. They deserve it naman. Okay ako doon sa Correct. Pero okay din naman ako kay Lamika na kasi tapos naman na, diba? True, diba? Pero kung ako lang din papipiliin, kung ako ang boboto at marami talaga akong pera na pangboto, diba? Biboto ko syempre yung nasa sektor ng LGBTQIA. Actually. Kasi diba, lalo na Pride Month, magandang regalo to sana kay Esnier. Pero yun nga lang, hindi tayo pinalad, mga bakli. Diba? Ako nga lang din nakakuha nung 935 million na yun. O buksing ko yun sa boto. Diba? Bagsak mo lahat kay Esnier. Diba? Ewan ko na lang. Ganyan magmahala ng LGBTQIA. Diba? As in talagang, but anyways, diba? Yan ang papakantabayanan natin, hindi ba? Sa ating pagbago tayo tuluyan magtapos. Diba? Yung season 2. Oo nga, ito tanong natin sa ating mga pangga. Iiwanan natin kayo ng Mare, question. Sa kapamilya ka, sige ako sa kapuso. Sa tingin nyo, sino-sino ang mga papasok ngayong season 2? Dahil inanunsyo yan last Saturday ni Bianca Gonzalez, diba? Na magkakaroon ng season 2 ang celebrity collab ng Pinoy Big Brother sa GMA at ABS-CBN. Para napansin ko kay Tita Cory, parang hindi siya masyado nakangiti. Tita Cory, totoo. Uy, hindi first time ko nakita sila na para lang sila magbarkada ni Miss Annette Gozon. Habang nagsasalita yung mga host, alam mo yun, nagchichikahan silang dalawa dun sila kasi appear pa sila ng appear. Hindi talaga masyadong sanay sila sa yung camera. Yung totoo, Tita Cory. Ay, si Miss Annette kasi may exposure siya na nakaraan sumasayaw. Oo, super dance siya. Correct, hindi ba? Well, malalaman natin yan. Ikaw, may naaamoy ka ba kung sino papasok? Well, sa kapamilya, ang naamoy ko lang pa lang, di pa sure. Parang feeling ko si Zaijan Haranilia ang isa. Oy, may binanggit sila sa comment section na hindi ako sure kung magugustuhan niyo siya makita sa likod ng camera. Sino? Basta, hindi ko papangalanan. Basta kinoment sa comment section natin sa ating live sa Facebook. Kasi maldito yan sa totoong buhay. Ito ba yun? Ha? Hindi. Ito? Hindi. Ay, sige, diba? Ayun, maldito sa totoong buhay yan, Oo. O attitude yan, ma. Ganun. Oo. Kaya hindi nga natagalan ni girl. Ay! Oo. But anyway, ay, si Moira De La Torre, baka mamay ma-anxiety yan sa loob, ma. Sa liit niya. Hindi. Ikaw talaga? Hindi si Moira, pwede naman, 'di ba? Para nang sa ganun makita natin kung ano ba. Dapat pagsama-samahin nyo si Moira De La Torre. Tony Fowler, tas ipasok nyo dyan sila, Casey Tandingan. Yes. Sam Milby. Lahat ng mga dati niyang kaibigan. Tas i-guest housemate ko si Regine.
Ay, hindi nagkaroon. For sure, evicted agad. Oo. Uy, nababa si Si? Naku, bukas natin pag-usapan. Correct, hindi ba? Dahil OT na tayo. Si QD daw ipasok. Saan? Isa ako. Charing. Charing lang, QD. Doon sa rep ng C2. Oo nga. Bakla ka, ginawa mo siyang karne. Charis lang. Hello. Ayan na. But anyways, ako mga panggayang po muna ang ating chikahan. Si F. Kirat, ipasok mo siya. Ay, ano magagawin ng mga yun doon? Wala. Diba? Na nakakaloka. Mag-live sila. Ay, magpaalam na tayo. Correct. Anyways, mga pangga, muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagawag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo, Energy!